Dulot ng naranasang ashfall sa ilang bahagi ng Cebu. Matapos ang pagputok ng Mount Canlaon, ipinaliwanag ni Science and Technology Secretary Renato Solidum na malaking epekto ang pagbabago sa direksyon ng hangin sa pagkalat ng volcanic ash. Hinimok din niya ang mga lokal na pamahalaan at publiko na manatiling handa habang nananatiling aktibo ang bulkan. Narito ang ulat ni Jimmy Ray Biosa. Ipinaliliwanag ni Department of Science and Technology o DOST Secretary Renato Solidum Jr. na hindi lamang aktibidad ng bulkan ang dapat bantayan, kundi maging ang kondisyon ng panahon na nakakaapekto sa direksyon ng volcanic ash. Ayon kay Solidum, ang ashfall na naranasan sa ilang bahagi ng Cebu ay dulot ng biglaang pagbabago sa direksyon ng hangin at hindi nakakulangan sa monitoring ng Mount Canlaon. Kasi dapat lahat ng DRRM babantayan bago pa sumabog kung anong state ng volcano. And then saan papunta ang direksyon ng hangin. Ang direksyon ng hangin, malalaman yan sa weather, hindi sa amin, sa PHIVOLCS, sorry. Hindi sa kanila sa PHIVOLCS. Anya, ang PHIVOLCS ang nagsasagawa ng pagmamanman sa aktibidad ng bulkan, habang ang Pag-asa naman ang nagbibigay ng impormasyon tungkol sa direksyon ng hangin na nakaaapekto sa pagkalat ng abo. Ipinaliwanag din niya na dahil hindi ganoon kataas ang ash plume sa pinakahuling pagputok, mas madaling natangay ng easterlies o hangin silangan ang abo patungong Cebu. Dahil habagat, hindi masyado mataas yung eruption, mga 3 kilometers. Papat pa rin dito. So, babantayan dapat kung saan papunta. Cebu will always be saka unusual during that time kasi naging easterly no? Naging easterly, northeast dapat pa dito. So pambihirang mag-asphalt dito, but kailangan bantayan sa weather forecast kung saan ang hangin na naggagaling. Hinikayat ni Solidum ang mga Local Disaster Risk Reduction and Management Offices o LDRRMOs na regular na subaybayan ang wind forecast upang maagang makapagbigay ng babala sa mga komunidad na maaring maapektuhan ng ashfall. Idinagdag pa niya na natiling aktibo ang Mount Canlaon kaya posible pa rin magkaroon ng ashfall sa iba pang lugar depende sa kondisyon ng panahon. As long as that level is maintained, you in Cebu should always be considering the possibility of ash being drifted towards Cebu. Ngayon, of course, habagat, usually to the northeast. Ang problema, kung sakali lang may dumaan na bagyo, ang bagyo counterclockwise. So pwede na pag dumaan yung bagyo sa north, Canlaon, counterclockwise, papunta pa rin sa Cebu yung abo, di ba? So we should always prepare for the possibility of ash. Nagpaalala rin ang DOST ng ilang pag-iingat kapag may ashfall. Isara ang mga pinto at bintana, takpan ang ilong at bibig gamit ang face mask o basang tela, iwasang lumabas kung hindi kinakailangan, mag-ingat sa pagmamaneho dahil maaring maging madulas ang mga kalsada, linisin agad ang naipong abo sa ligtas na paraan. Ipinaalala rin ng DOST na mahalagang maunawaan ng publiko ang alert level system ng PHIVOLCS upang maging gabay sa paghahanda sa posibleng paglala ng aktibidad ng bulkan. Habang nanatiling nasa mataas na antas ng aktibidad ang Mount Canlaon, hinihikayat ng DOST ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga abiso ng PHIVOLCS, Pag-asa at ng kanilang lokal na pamahalaan. At ihanda ang kinakailangang emergency supplies sakaling magkaroon ng panibagong pagputok o ashfall. Mula dito sa Cebu, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Jimmy Ray Biosa, SMNI News.